Biglang inamin ni Kyoko na talagang may kinalaman siya sa pagkamatay ni Junya. Siya ang kumuha ng mga internal organs nito. Yikes! Halos hindi makapaniwala si Ray. Nanatili siyang tulala. Sinusubukang intindihin ang nakakatakot na pag-amin ng kanyang girlfriend. Pero bago pa niya magawang mag-react, inilabas ni Kyoko ang isang taser at ginamit niya ito kay Ray. Dahilan para mapaluhod siya sa sahig. Halos hindi makabangon si Ray at narinig niya ang halakhak ni Kyoko habang nilalapitan siya nito. Dinilaan ni Kyoko ang kanyang mga labi at sinabi sa malamig na tono na boses na handa na siyang gawing bagong painting si Ray. Grabe, kung hanap mo ay plot twist, ito na yon. Pagkagising ni Ray, nalaman niya na nakatali siya sa isang upuan at nasa harap niya si Kyoko. Nakaayos na siya. Mukhang masaya si Kyoko na gising na si Ray. Parang nasa isang studio sila. Pero malinaw na hindi sila umalis ng apartment niya. Mukhang binugbog siya ni Kyoko at hinila papunta roon. Habang pilit na umaasa si Ray na isang masamang panaginip lang ang lahat, sinigurado ni Kyoko na totoo ang nangyayari. Malugod niyang winelcome si Ray sa kanyang private studio. Ngayon, sa ayos ni Kyoko, napagtantunan ni Ray ang nakakatakot na katotohanan. Ang black-clothed goddess na matagal na nilang hinahanap ay ang sarili niyang girlfriend. Inamin ni Kyoko na siya ang nagbigay kay Fujitang ng mga utos at nagbibigay din si Fujitang ng mga bagay na kailangan ni Kyoko para sa kanyang mga art. Tumabi siya upang ipakita ang isang higanteng painting na halos kasing laki ng silid. Tinawag niya itong kanyang obra maestra. Isa itong painting ng isang lawa o lake, ngunit kulay red at purple lamang ang mga kulay na ginamit sa lahat. Alam mo na kung saan nanggaling ang mga kulay na yon. Tulad ni Fujitang, may malalim na philosophy si Kyoko sa likod ng kanyang painting. Iniisip ni Kyoko na ang sinisimbolize ng painting na ito ay humanity. Joke ba yon? Kasi gawa sa tao yung painting kaya humanity ang tawag? Anyway, inexplain ni Kyoko na tulad ng bangka sa lawa, aniya ay sumisimbolo sa bawat tao. Naglalakbay sa mundo, naghahanap ng reason sa buhay. Pero hindi lang yon ang representasyon ng kanyang painting. Lumapit siya sa isang dugoang drawer at kinuha ang isang bagay na mukhang bituka. Ngumiti si Kyoko na parang baliw at sinabi kay Ray na kay Junya yon. Halatang tuwan-tuwa si Kyoko sa internal organ na yon at nagsimulang magkwento kung paano siya humanga nang tanggalin ni Fujitang ang balat ng kanilang kaibigan. Tulad ni Fujitang, si Kyoko rin ay natutuwa pag nakikita niya na nagsasuffer ang isang tao. Magkapareho sila. Habang naririnig ang mga kwento tungkol sa kung paano niya pinatay at binalatan ng kanyang best friend, unti-unting nawalan ng lakas si Ray sa kanyang upuan. Tila nababalot ng pagkasuklam at kawalan ng pag-asa. Akala ni Kyoko na hindi na siya nakikinig. Pinaghahampas ni Kyoko si Ray. Kasunod nito, pinunas-punas ni Kyoko sa mukha ni Ray ang laman loob ni Junya. Grabe, sobrang nakakasuka. Habang nagdurusa sa ilalim ng kamay ni Kyoko, napaisip si Ray sa kanilang relasyon. Lahat ba ng ito ay kasinungalingan? Paano niya hindi nakita na isa palang psychopath ang kanyang girlfriend? Hindi niya mapigilang sumigaw. Tinawag niyang murderer si Kyoko. Ayon kay Kyoko, may kinalaman din daw si Ray sa pagkamatay ni Junya. Dito nagsimula ang nakakatakot na revelation para kay Ray. Ang mga dugo ang bituka na yon ay mukhang katulad ng karne na inihain ni Kyoko sa tanghalian. Yikes! Pinakain ng GF niya sa kanya, ang best friend niya. Hindi magawang paniwalaan ito ni Ray. Pero ngumiti si Kyoko at sinabi kay Ray na, "Nice, magkasama ulit kayo ng pinakamamahal mo na best friend. Kaso nga lang, nasa tiyan mo na siya." Habang ipinapaliwanag niya na ang special ingredient ng kanyang pagluluto at pagpipinta ay iisa. Ipinagpatuloy ni Kyoko ang pagblender ng mga laman loob ni Junya habang pinapanood ni Ray ito. Napasigaw si Ray. Tahimik na nagmamakaawa para sa tulong mula sa kung sino man ang makakarinig. At sino ang sumagot sa kanyang panalangin? Si Yuko, ang kanyang dating kasama. Papalapit si Yuko habang nag-uusap si Ray at Kyoko. Samantala, nagsimula nang magpinta si Kyoko gamit ang mga laman loob ni Junya. Pinilit niya si Ray na panoorin ito. Itinuro niya ang bawat bahagi ng painting at sinasabi kung aling organ ang ginamit niya. Nag-e-enjoy si Kyoko na ipakita kay Ray ang kanyang obra maestra. Pero ang isip ni Ray ay nasa ibang lugar na. Bigla siyang nagtanong kung bakit pinatay ni Kyoko si Junya. Narealize ni Ray na si Junya ang nag-iisang murder victim na may connection kay Kyoko dahil
Tropa din sila. Yung ibang victims ay random lang. Walang logic ang pumatay ng taong maaaring magbigay ng lead sa mga pulis. Pero si Kyoko ay matagal ng baliw. Iba na siya mag-isip. Habang nakaupo si Ray, sinabi niyang ang timing ay perfect. Na noong panahong iyon, nagkaroon si Kyoko ng bagong sobrang nakaka-excite na idea. Ngayon napaparating na si Yuko habang nakangiti ng creepy. Magiging biktima ba si Ray ng kanyang girlfriend? Magkakampi ba si Kyoko at Yuko? Mukhang maraming pwedeng mangyari. Kaya flashback muna tayo. Nagsisimula ang kwento sa pagkabata ni Kyoko, kung saan palagi siyang pinupuri bilang isang mabait, masipag at may potensyal na bata. Pero kahit na ayaw niya sa ideya ng pagiging ordinary na tao, patuloy siyang namuhay na may perfect life. Pero hindi pa rin siya nakatakas sa buhay na pagiging ordinary na tao. Hanggang sa makilala niya si Ray. Naakit agad siya sa mga mata ni Ray. Ang mga matang labis ang kalungkutan. Nagpakilala siya at unti-unting napalapit kay Ray hanggang sa sila'y naging magjowa. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang ngumiti si Ray. Naging masaya at naging isang normal na mabuting tao. Isang bagay na hindi nagustuhan ni Kyoko. Kasi nga normal na siya, ordinary na din. Sa kanyang pagkadismaya sa normal na buhay, parang itinadhana siyang makilala si Fujitang sa isang gabi sa ilalim ng buwan, kung saan aksidente niyang nasaksihan ang una nitong pagpaslang ng tao. Dahil sa kanyang kakaibang pagkatao, natuwa si Kyoko sa katawan ng biktima na halos hindi na makilala at na-excite sa ideya na baka siya na ang susunod. Pero imbis na patayin siya, naakit si Fujitang sa kanya matapos ipakita ni Kyoko ang interes niya sa mga bangkay na tinawag niyang art. Naging parang dumilang si Fujitang sa mga kamay ni Kyoko. Ginamit siya ni Kyoko upang palalimin ang kanyang obsesyon sa mga kakaiba at mga nakakadiring mga bagay. Sa kalaunan, handa na rin itong magpakamatay para sa kanya. Sa simula, random ang mga biktima. Pero nang matagpuan ni na Junya at Ray ang ika-6 na katawan at natukoy kung sino ang responsable sa mga murder case. Kaya sila na ang sumunod na target. Ngayon na nailahad na ang lahat, gusto ni Kyoko na si Ray ang pumalit kay Fujitang bilang kanyang bagong alipin. Isang utusan at gagamitin siya ni Kyoko para hindi na niya ma-experience ang ordinaryong buhay. Ayon kay Kyoko, si Ray ang perpekto para sa role na ito. Dahil nakapatay na siya noon, nang hayaan niyang mamatay ang kanyang kuya para sa kanya. Alam natin kung gaano kasakit ang alaala na yon para kay Ray. Sa sobrang pagkakagulat, hindi siya nakagalaw nang ilabas ni Kyoko ang kanyang scalpel at hiwain siya sa pisngi. Mukhang alam na natin kung sino ang gagamitin bilang finishing touches para sa kanyang human painting. Sinimulan siyang bugbugin ni Kyoko ng walang awa. Halatang halata na tuwang-tuwa si Kyoko sa bawat suntok niya kay Ray. Ipinangako niyang hindi niya ito papakawalan at aalagaan daw niya si Ray ng maigi. Sa wakas, pumutok ang galit ni Ray. Sumigaw at tinawag siyang baliw, sabay sabi na gusto niyang ibalik si Junya. Hindi gets ni Kyoko ito. Sa halip, inalok siya ni Kyoko ng natitirang mga nai-blender na bituka ng kanyang matalik na kaibigan. Nakakakilabot. Plano ni Kyoko na gamitin ang dugo ni Ray bilang pintura bago tuluyang kunin ang kanyang mga internal organs bilang materyales para sa kanyang art. Pero hindi na pinapakinggan ni Ray ang kanyang mga pangbaliw na plano. Sinabi niya kay Kyoko na hindi siya halimaw. Isa lang siyang psychopath na babae na nagtatago sa isang katauhan na hindi naman siya. Ang totoong halimaw ay nasa likod niya. At hulaan kung sino ang dumating sa party. Tama ka, si Yuko. Bago pa man maintindihan ni Kyoko ang nangyayari, binalagbag siya ni Yuko sa dingding. Kala mo langaw eh. Shook ngayon si Ray na dumating si Yuko para iligtas siya. Lalo na matapos ang lahat ng ginawa niya upang saktan ito. Pero mukhang hindi na yun mahalaga kay Yuko. Lumapit siya kay Ray at sinimulan niyang halikan si Ray. Nang makita ni Kyoko ang nangyayari, nagsimula siyang sumigaw. Pero hindi siya makagalaw dahil sa nilagay ni Yuko na makakapal na sapot ng gagamba na bumabalot sa kanya. Nagmamakaawa si Ray na alisin na siya sa pagkakatali, pero abala pa si Yuko sa pagdila sa kanyang muka. Sa wakas, ginamit ni Yuko ang kanyang kamay na nagtransform sa isang paan ng gagamba para putulin ang mga tali at palayain si Ray. Gusto ni Ray na tumawag ng pulis, pero halatang hindi naiintindihan ni Yuko na nasa panganib ang kanilang buhay. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para makontrol niya ulit si Ray, hanggang napaluhod lang si Ray at sinimulan ulit ni Yuko na halikan siya. Hindi ko alam, pero parang ginagawa ito ni Yuko para inisin lalo si Kyoko eh. At kung yun nga ang plano, gumagana ito ng gusto. Sa sobrang galit ni Kyoko, napalaya niya ang sarili mula sa mga sapot at biglang sumugod kay Ray.
Sinaksak niya si Rei gamit ang kanyang scalpel. Bumagsak si Rei sa legs ni Yuko. Niyakap lang siya habang sumisigaw si Kyoko na katapusan na nilang dalawa. Habang si Rei ay dugo ang nakahundusay, parang walang silbi si Yuko dahil abala ito sa pagsipsip ng kanyang dugo kaysa subukan siyang iligtas. Pero ang sobrang weird nang nangyayari, kahit si Kyoko ay napahinto, napaha na lang ang ekspresyon ng kanyang muka. Napagtanto na niya na si Yuko ay hindi tao. Ilang sandali lang bago bumagsak ang isang army ng gagamba sa studio, patungo sa kanya. Ginamit ni Yuko ang kanyang sapot para matrap si Kyoko sa sahig, habang pinapanood ni Rei na lamunin ng mga gagamba ang kanyang dating girlfriend. Mukhang natupad naman ang hiling ni Kyoko sa buhay niya. Iyon ay tiyak na sa isang di-ordinaryong paraan ng pagkamatay. Ngayon, wala na si Kyoko, pero si Rei ay malubhang sugatan pa rin. Patuloy pa rin siyang nagdudugo. Sa kalaunan, nawalan siya ng malay at natagpuan ng sarili sa isang pamilyar na lugar. Doon nakita niya ang isang kukun na nababalot ng dugo, kung saan naroon si Yuko, kumakain o sinisipsip ng parehong bagay, o kukun na minsan niyang nakita itong hawak ni Yuko sa kanyang apartment. Habang ang bibig ni Yuko ay puno pa rin ng dugo, hinalikan niya si Rei. Nalasahan ni Rei ang dugo at nakaramdam ng kakaibang sensation sa kanyang sugat sa tiyan. Habang tila naging mas intimate ang dalawa, biglang lumitaw ang isang random na lalaki sa halamanan. Tumatawag ito ng tulong. Mukhang nasa isang random na park lang pala sila. Paggising ni Rei, nasa isang kama siya sa isang ospital. Ang una niyang nakita ay ang kanyang tito, si Daisuke. Ang sabi ng tito niya, minor injuries at konting pasalang naman ang natamo ni Rei. Walang bakas ng saksak sa kanyang tiyan. Ayon sa ulat, isang pulubi ang nakakita sa kanila ni Yuko sa isang park malapit sa apartment ni Kyoko. Ibig sabihin, hindi pa naginip ang lahat. At totoong dinala siya ni Yuko sa ligtas na lugar. Sinubukan ni Rei na ikwento kay Daisuke ang tungkol kay Kyoko. Pero mukhang alam na ito ng kanyang tito. Nakahanap daw ang pulis ng isang buhok sa apartment ni Fujitang na tugma kay Kyoko. Kaya't iniimbestigahan na rin siya. Tinanong ni Daisuke si Rei na ikwento ang mga nangyari noong gabi na yon para makatulong sa kaso. Sinabi rin ng tito niya na nawawala si Kyoko. Hindi pa sigurado kung talagang kinain siya ng mga gagamba o kung nakatakas siya. Pero ang sure lang dito ay marami silang nakitang sandamakmak na ebidensya sa apartment ni Kyoko. Kaya kung magpakita man siya muli, sure na magiging top priority siya ng mga pulis. Itinanong din ni Daisuke ang tungkol kay Yuko Maibara. Lumalabas na ang kanyang pagkamatay ay walang kinalaman sa mga pagpatay na ginagawa ni na Fujitang at Kyoko. Kaya't nananatiling mystery ang kanyang pagkamatay. Ang mas nakakagulat pa, nang dalhin si Rei sa ospital, nabalot siya sa sarili niyang dugo, na para siyang mismo ang umiinom nito. Sa tingin ni Daisuke, baka nasa ilalim ng impluwensya ng droga si Rei, o baka tuluyan na siyang nasiraan ng bait. Pag-alis ni Daisuke, nagkaroon si Rei ng pagkakataong kilalanin si Yuko, na all this time ay nakatayo lang pala sa balcony. Pagkatapos ng konting sweet na moment at kaunting pahinga, pumunta si Rei sa libing ni Junya. Pag-uwi niya, nadatnan niyang puno ng sapot ng gagamba ang kanyang apartment at si Yuko ay nakaupo sa gitna ng lahat. May mga kakaibang dekorasyon pa siya. Mga pouch na puno ng dugo ni Rei na ginamit niya para iligtas ang buhay nito at ngayon ginagawa niyang snack paminsan-minsan. Mukhang settled na si Yuko sa piling ni Rei, pero masaya si Rei na kasama siya, lalo na sa panahong ito na kailangan talaga ni Rei na makakasama. Matapos makatulog ng ilang oras, nagising siya sa gitna ng gabi at napansin niya na nawala si Yuko. Pero pag-upo niya sa kama ay may isang higanteng gagamba sa harap niya na akala ni Rei ay sign na kakainin na siya nito. Pero nang makalapit ang malaking gagamba sa kanya, ay biglang nag-transform ito pabalik sa katawan ni Yuko at nagsimulang dilaan ulit si Rei. Seriously? Ano bang trip ni Yuko? Trippings ka. Ngunit sa pagkakataong ito, naging mas intimate ang dalawa at si Rei mukhang wala nang reklamo. Ngayon, hindi na gumagamit si Yuko ng powers para kontrolin si Rei. Pero mukhang nagbago rin ang pananaw ni Rei, hindi na siya pumapalag kay Yuko. Pagkatapos ng lahat, inanyayahan niya si Yuko na magstay na lang sa apartment nila. Ngayon, sa ibang perspective naman tayo ng kwento. Sa perspective naman ni Yuko Maibara. Oo, nung buhay pa siya. Bago siya mawala ng internal organs at bago maging host ng isang higanteng monster na gagamba. Si Yuko ay isang normal na high school girl na may normal na buhay hanggang sa makilala niya si Rei. Tulad ni Kyoko, naaakit siya sa mga mata nito. Mga matang tila walang kaluluwa o malungkot na mata tulad ng sa kanya. Sobrang mahiyain si Yuko na tao para makipag-usap kay Rei kaya sinundan niya na lang si Rei.
Inalam ni Yuko kung ano ang mga hilig ni Rei, kung saang part ng school tumatambay siya, at kung saan siya nakatira. Pero isang araw, nakita niya si Rei kasama si Kyoko at tinigilan na niya ang pantasya na maging boyfriend si Rei. Ouch. Umuwi siya at umiiyak sa kanyang kwarto. Nang makatulog siya, nanaginip siya ng isang higanteng gagamba na gumagapang sa kanyang kwarto. Paulit-ulit itong nangyari at tuwing nakikita niya ang gagamba, hindi siya makagalaw. Pagkalipas ng ilang linggo ng pare-parehong bangungot, nagbago ang eksena. Nagising siya sa loob ng air conditioning unit ni Rei. Lubos siyang natakot, tulad ng sino mang nasa ganoong sitwasyon. Tumakbo siya palayo at napunta sa isang park. Pero sa park na yon, napalibutan siya ng isang army ng mga gagamba na nilamon siya ng buhay upang magamit ang kanyang katawan para maging paraan para makalapit kay Rei. Yikes! Creepy! Yung gagamba pa talaga gumawa ng moves. Mukhang ang kwento ni Yuko ay puno ng mystery at tragedy mga pre. Isang normal na batang babae na pinaglaruan ng kakaibang tadhana. Ngayon, alam na natin kung paano nakapasok si Yuko Maibara sa buhay ni Rei. Pero paano naman ang isa pang babae sa kanyang buhay? Talaga bang namatay si Kyoko o nasa labas pa rin siya? Nagpaplano ng kanyang next move? Matapos ang lahat ng drama at kabaliwan noong gabing yon sa kanyang studio, nagising si Kyoko na tila kala niya na nasa panaginip lang siya. Pinanood niya si Yuko na hinahalikan ng kanyang boyfriend habang wala siyang magawa kundi tumayo at panoorin. Ang galit na nararamdaman niya ay sobrang tindi. Ito ang nagtulak sa kanya para pumalag siya sa mga gagamba. Kahit pa unti-unting nilalapa ng mga gagamba ang kanyang mga laman, pinilit niyang lumaban. Puno ng galit at paghihiganti ang nararamdaman ni Kyoko at ilang sobrang nakakadiring plano kung ano ang gagawin niya sa mga internal organs ni Yuko. Sa sobrang pagkabaliw ni Kyoko, maging ang mga gagamba ay nagsimulang tumakbo palayo mula sa kanya. Sinimulan niyang durugin ang mga ito gamit ang kanyang kamao. Kinalmot-kalmot niya ang mga ito mula sa kanyang muka hanggang sa muli siyang makagalaw. Nang makita niya ang dugo ang si Rei na hawak ni Yuko, nagpasya siyang habulin si Yuko. Sinusumpa ni Kyoko na kailanman ay hindi niya patatawarin ng monster at babawiin ang kanyang boyfriend. Pero bago pa man siya makatayo, binisita siya ng isang mysterious na babae na nakaupo sa wheelchair. Ang stranger ay tila humanga sa lakas at survival instincts ni Kyoko. Oh no, mukhang hindi pa talaga tapos ang kwento ni Kyoko. Pagmulat ni Kyoko, nasa isang maruming basement siya, nakahiga at nakakabit sa isang IV drip o swero sa kanya. Binati siya ng isang creepy na matandang lalaki na nakasuot ng dugo ang lab coat. Tumanggi itong magpakilala. Ang sinabi niya lang ay isa siyang doktor at ang kanyang pasyente ang nagdala kay Kyoko sa kanya. May kumatok sa pintuan at pumasok ang babaeng nasa wheelchair. Alam na niya ang pangalan ni Kyoko at ipinakita ang mga news articles kung saan makikita ang mukha ni Kyoko at ang kanyang mga details na kumakalat na sa internet. Nagulat si Kyoko dahil 6 na araw na pala siyang walang malay at ang nagligtas sa kanya ay hindi sigurado kung magigising pa siya. Tinanong ni Kyoko kung ano ang gusto ng babae. Sa una, umiwas ito sa tanong pero halatang interesado siya sa halimaw sa katawan ni Yuko. Gusto niyang malaman kung nakita ni Kyoko si Yuko at nang aminin ni Kyoko na oo, pinangako ng babae na hindi na siya isusuko sa pulis. Siyempre, tulad ng sino mang normal na tao, naging mapagduda si Kyoko. Pero hindi naman normal si Kyoko. Sa wakas, sinabi ng babae ang kanyang tunay na goal. Gusto niya ang tulong ni Kyoko sa pag-eliminate kay Yuko. Mukhang accidental match made in hell ang dalawang ito. Ang huling nasa isip ni Kyoko bago siya mawala ng malay ay gusto niyang paslangin si Yuko. Sa ngayon, ang tanging mga taong may alam tungkol sa monster na Yuko ay ang stranger na ito. Si Rei, si Kyoko, at isa pang misteryosong tao na hindi pa lumalabas. Hindi pa rin lubos na nagtitiwala si Kyoko sa babae, pero alam niyang siya na ngayon ang isa sa pinaka-wanted na kriminal sa bansa. Wala na siyang babalikan sa dati niyang buhay. Ito na ang buhay niya ngayon at gustong-gusto niya na magiganti. Ang babaeng nasa wheelchair ay mukhang maraming nalalaman tungkol sa spider monster at confident siya na kaya niyang talunin si Yuko sa tulong ni Kyoko. Pumayag si Kyoko na tumulong, pero sa isang kondisyon. Si Kyoko ang papatay kay Yuko at sa kanya rin si Rei. Pumayag ang babae nasa wheelchair sa mga gusto ni Kyoko at naging team na sila. Sa pagtatapos ng summer season, nagdadalamhati pa rin si Rei sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan at sinusubukan niyang mag-adjust sa pamumuhay kasama ang isang napaka-pervy na halimaw na tila walang alam sa salitang privacy. Palaging nagpupumilit at gustong sumama ni Yuko sa CR pag naliligo si Rei. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang concept ng manners kay Yuko, bigla itong nagsimulang magubad. Hinuhubad ang kanyang uniform hanggang sa natira na lang ang kanyang underwear. Nagpanik si Rei.
Kahit na hindi naman ito bago sa kanya. Bilang isang monster, parang wala ring alam si Yuko kung paano gumagana ang bra. Sa halip na hubarin ito na maayos, pinunit na lang niya ito. Well, mas mabilis nga na gawin yon. Sa sobrang stress, binuhat ni Ray si Yuko at inihagis ito sa bathtub. Iniisip na mas mabuti na ito kasi magpupumilit pa rin pumasok sa CR si Yuko kahit anong mangyari. Kaya nilagay na lang niya sa bathtub. Ngayon na nasa bathtub na si Yuko, mukhang kumalma na siya. Kaya naman sinamantala ni Ray ang pagkakataon para sabunan ng kanyang sarili. Pero syempre, isang saglit lang na hindi nakatingin si Ray ay biglang sinunggaban na naman siya ni Yuko mula sa likod. Muli niyang itinulak palayo si Yuko. Nararamdaman ni Ray na kinokontrol ulit ni Yuko ang katawan niya. Kaya sa huli, sumuko rin si Ray at sumampa na rin siya sa bathtub sa harap ni Yuko. Syempre, tumagal lamang ng halos 2 minuto bago sinimulan ulit ni Yuko ang paghalik. Come on, Ray. Mukhang wala ka ng takas dito, buddy. Pagkatapos nilang maligo, isang bagong problema ang hinarap nila. Dahil nag-iisa lang ang damit ni Yuko at yun ay ang school uniform niya na sinira niya. At wala namang mga damit pambabae si Ray sa kanyang apartment. Habang iniisip ni Ray kung ano ang maaaring pasuot sa kanya, biglang gumawa si Yuko ng panibagong uniform gamit ang spider silk. Literal na tumubo lang ang tela sa kanyang katawan na parang magic. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Ray, muling tumalon si Yuko sa kanya. Pero bago yun mangyari, agad-agad na itinutok ni Ray ang hairdryer kay Yuko at ginamit ito para itaboy siya. Gumana naman mga pre, parang batang aso si Yuko na takot sa tunog ng mga maiingay na appliances. Pagkatapos ng ilang araw na puno ng kalokohan ni Yuko, bumalik si Ray sa school niya sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo. Masaya siyang bumalik sa mga pinaggagawa niya sa mga klase, mga assignment at college lunches. Habang kumakain, bigla siya nakaramdam ng matinding takot, parang may kakaibang presensya sa paligid. Napansin niya ang isang tao sa kabilang mesa, nagtatanong tungkol sa mga serial murderers. Mukhang reporter ang mga ito, at base sa mga tanong nito, malinaw na hinahanap nito si Ray. Pero dahil inilihim ng pulis ang impormasyon tungkol sa kanya, walang nakakaalam na involved si Ray sa mga kaganapan na ito. Bigla namang lumitaw ang isang bagong muka sa cafeteria. Isang lalaki na sobrang gwapo, kaya inakala ng mga tao na isa siyang celebrity. Nang lumingon si Ray, siya man ay natulala. Ang lalaki ay may mga blood red eyes. Kulay dugo ang kanyang mga mata at buhok na parang pinuno ng stardust o glitters. Habang papalapit ito kay Ray, nararamdaman niya ang parehong pakiramdam kapag kinokontrol siya ni Yuko. Pero hinahanap ng stranger sa Ray. Mukhang nadismaya ito sa kanya at mabilis na umalis. Pero isang bagay ang malinaw. Sure si Ray na ang lalaking may puting buhok ay hindi tao. May kung anong kakaibang takot na nadama si Ray, kaya't kumbinsido siya na ang stranger ay isa ring monster. Mukhang bagong threat na naman ito sa buhay niya. Pagkatapos ng weird interaction sa cafeteria, umuwi ng maaga si Ray. Hindi siya pumasok sa kanyang mga klase sa hapon. Bad boy pala itong si Ray. Ang campus ay punong-puno ng mga reporter, kaya nagmadali siyang makaalis bago pa siya tanungin ng kahit sino. Habang pauwi, hindi mawawala sa isip niya ang huling sinabi sa kanya ng stranger na lalaki. Bago ito umalis, nangako itong muli silang magkikita. Medyo nakakagulat ito lalo't parang napagdesisyonan ng stranger na hindi si Ray ang taong hinahanap niya. Malinaw rin na base sa reaksyon ng ibang estudyante, hindi iyon isang kolehiyo na student na lalo lang nagpapakomplikado sa sitwasyon. Biglang may humarang sa kanyang daan at na-interrupt ang kanyang pag-overthink. Nagpakita na ang E-abab na nasa wheelchair. Nakatayo pa rin si Ray sa harap ng E-abab na parang nabigla. Bumubulong ang E-abab na siya lang naman ang nakakarinig. Hindi ito naririnig ni Ray. Hindi ito pinansin ni Ray at nilagpasan niya lang ang E-abab. Ang pakiramdam ni Ray ay parang matagal na itong naghihintay sa kanya. Naisip ni Ray na baka nag-overthink lang siya. Pero pagkalagpas niya, biglang tinawag ng babae ang kanyang pangalan sa same na tono kung paano siya tinatawag ni Kyoko dati. Ray-kun. Iniabot nito ang kanyang kamay at dahan-dahang iniikot ang wheelchair papalapit sa kanya. Pero bago pa ito makalapit, tumakbo na si Ray. Dahil sino ba naman ang hindi tatakbo kung may kakaibang E-abab na gumugulong palapit sa kanya? Habang sinasabi ang pangalan niya, nang makalayo na siya, hingal na hingal siyang dumating sa train station. Desperado na si Ray at gusto niya nang dumating agad ang tren. Habang nasa tren, pilit niyang kinalimutan ang mga nangyari sa araw na yon, pati na ang mga nakakatakot na stranger na lumapit sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, napanatag siya sa ideya na si Yuko ang naghihintay sa kanya sa bahay. Pero bago siya makauwi, kailangan niyang bumili ng mga groceries.
Habang binubunot niya ang listahan ng mga bibilhin, narinig niya ang mahinang tunog ng gumugulong na wheelchair mula sa pinto ng tren sa kanyang likuran. Lumingon siya at hindi siya makapaniwala sa nakita at nandoon muli ang above na nasa wheelchair. Napilitan si Ray na sumama sa babae para mag-usap. Pumunta sila sa isang coffee shop pero ang suggestion ng babaeng nasa wheelchair ay sana sa personal room niya na lang sana. Buti na lang nasa tamang pag-iisip pa si Ray para tumanggi. Tinanong ni Ray kung sino siya at bakit niya siya sinusundan. Sinabi ng babae na tawagin na lang siyang Yuri Saiga. Noong nalaman ni Ray ang pangalan niya, nagbanta siya na tatawag siya ng pulis. Pero one step ahead si Yuri at sisigaw siya na molester si Ray pag tumawag siya ng pulis. Jeez, mukhang magiging problema talaga ang babaeng ito. Dumating ang isang babae upang ihatid ang kanilang order. At kahit na parang pamilyar ito kay Ray, hindi niya yon binigyang pansin. Ako lang ba mga pre? Hawig siya ni Kyoko ah. Bulag ka ba Ray? Joke lang, baka mali ako eh. Habang pinipilit ni Ray ang babae na ibigay ang real name niya kasi alam niyang peke ang Yuri. Pero binigyan siya ng babae ng isang cryptic na sagot at sinabing si Ray ang taong matagal na niyang hinahanap. Nagsorry ang babae sa sobrang excited niyang habulin si Ray at tinanong niya kung siya nga ba ang Ray na kanyang hinahanap. Sinubukang magpaliwanag ni Ray na baka kapangalan lang niya ang taong tinutukoy nito. Pero biglang nagbigay ang babae ng kakaibang comment tungkol sa kaluluwang naka-attach sa kanyang katawan. Natulala si Ray sa mga pinagsasabi niya. Pero biglang umatras ang babae. Nag-iwan ito ng barya sa mesa bilang bayad at nagpaalam. Sabay banggit na bibisita sana siya agad sa bahay ni Ray kung maayos lang ang kanyang mga binti. Natural lang na magagalit si Ray sa cryptic na mga sagot na ito. Pero hindi naman talaga nangako ang babae na sasagutin ang mga tanong niya. Sa halip, sinabi ng babae na muli silang magkikita. Bago umalis, nagbigay ang babae ng isang nakakatakot na warning. Kung gusto raw ni Ray na mabawi ang kanyang buhay, dapat patayin na niya ito habang may pagkakataon pa siya. Kung hindi, pagsisisihan niya ito. At sa ganoong paraan, iniwan na siya ng babae. Napaka-mysterious ng lahat. Hindi alam ni Ray kung sino ba talaga ang totoong kalaban niya.